must be biblical. Tama. My question is, you said that spirit travels at the speed of light. Is that easy? Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron po akong ipakikilala sa inyo o ipapakita sa inyo na video ng ating kapatid na Eli na debate doon sa Brazil na kung saan maaring ikahanga ng iba pero ang iba maaring hindi mga kaibigan, lalong-lalo yung mga katunggali natin sa pananampalataya. Pero gusto ko pong ipakilala sa inyo ang debating ito kung ano po ang naging kaganapan. Ito ay debate ng ating kapatid na Eli sa isang dayuhan doon po sa Brazil. Kilala nyo ba ang taong ito o napanood nyo na ba ang taong ito mga kaibigan? Ito po yung tao kung saan ito yung kinadebate ng ating kapatid na Eli doon po sa Brazil. Alam niyo po ba, mga kapatid, ito po ay isang ministro ng AG na kung tawagin ay Assemblies of God. Isa siya sa nakipagdebate sa ating kapatid na Eli doon sa Brazil. Pero alam niyo po ba, mga kaibigan at mga kababayan, na pagkatapos ang debate, maaring ito'y ikagulat ninyo o maaring yung iba ay hindi. At maari din sabihin ng iba ay hindi totoo. Pero alam niyo po ba mga kaibigan kung ano ang naganap pagkatapos ng debate? Heto, panuorin po natin mga kaibigan. That spirit travels at the speed of light. Is that easy? Brother Eli Soriano, the man who holds the key that could unlock the biblical Let us be history. biblical. That's my appeal to my countrymen and to the world. Let us be biblical. Tama. My question is, you said that spirit travels at the speed of light. Is that easy? Yes. Do you know how fast the speed of light is? Quem me levou, tem que responder essa pergunta para você. Quem me levou aqui? A verdade de estar aqui, na posição que esse senhor está, não é fácil. Eu entendo ele nesse aspecto. Mas não tem como você resistir à verdade de Deus. Como dizia, resistir à vontade de Deus é lutar contra o próprio Deus. Eu posso fazer uma comparação entre mim e o apóstolo Paulo. Por quê? Porque assim como o apóstolo Paulo, eu fui perseguidor deste mundo. Toda honra, toda glória para Deus. Amen. Eu quero agora propor para o pastor José João, ou João José, que ele reconhecesse que está errado. Amen. E por quê? Porque eu aprendi, pessoal, uma coisa muito importante na educação dos meus pais. Meus pais sempre me ensinaram a reconhecer quando se está errado. E foi isso que eu fiz diante deste homem. Yun. Ang ganda, no?
gostaria já de anunciar que, como pregador, eu estou à disposição da Igreja de Deus para pregar a verdade de Deus. Yan ang tao, nakakaunawa, no? At tinatanggap ang salita ng Diyos. Sana lahat na nakadebate ng ating kapatid na Eli ay ganun eh. Pero yung mga iba hindi tinatanggap eh. No, mga kaibigan. A minha igreja é a igreja da Bíblia. Igreja de Deus. Eu quero agora fazer um convite em rede nacional para todos os pastores. Eu gostaria de convidar todos os pastores a confrontar essa verdade como eu fiz e não ser covardes e falar pelas costas. Wow! Yan ang gusto ng Diyos. Eu convido todos os pastores a desafiar o irmão Eli Soriano, porque a Bíblia responderá. Eu quero dizer para vocês que eu estou ansioso por batismo. Amém, amém, amém. E quero dizer para vocês que assim que houver o batismo, eu vou iniciar uma carreira muito importante. Ajudar o irmão Eli Soriano a propagar esta verdade e a fazer o que está escrito em Tito 1:11. Me permita, vamos ler. Vamos ler. Há uma necessidade muito grande de fazer isso aqui. Tapar a boca. Porque estão transtornando casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância. Amém, amém. Tuwang-tuwa ang mga tao. Nakita nilang katotohanan. Mas nós precisamos da ajuda de vocês, da oração de vocês. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Amen. Tama. Watch him regularly on Ang Dating Daan. Ang ganda, no? Sana mga kaibigan, alam nyo, lahat sana na naging nakadebate ng ating kapatid na Eli ay ganyan ang nangyari, tinanggap ang katotohanan, yung mga Baptist, yung mga Katoliko, si Froilan Garza, si Vic Villas, sino pa ba, si Professor Entil, ano ba, sino yung professor na kinadebate ng kapatid na Eli? Sana naman mga kaibigan, lahat na nakadebate ng kapatid na Eli, pati yung Baptist, ano? Kung maalala ninyo, yung Baptist na kinadebate ng kapatid na Eli, dyan po sa Tuguegarao. Kung lahat ay tinanggap ang katotohanan, napakasaya at napakaganda sana. Kasi kitang-kita mo naman, lahat ng mga kinadebate ng ating kapatid na Eli ay wala po sila sa batayan ng Biblia, mga kaibigan. Pero itong taong ito, na kinadebate ng ating kapatid na Eli doon po sa Brazil, nakita niya ang katotohanan, nakita niya ang totoo, tinanggap niya. Naging kasangkapan pa ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat na napanood ko na debate ng ating kapatid na Eli, sinusuri ko kung alin talaga ang tama
makita mo naman na talagang totoo ang sinasabi ng kapatid na Eli. Hindi ko naman sinasabi na ang kapatid na Eli ay wala siyang kamalian. Lahat naman ng tao nagkakamali mga kapatid. Pero iba kasi yung nagkakamali doon sa talagang minamali. Ang mga iglesia katolika, mga kababayan, at ang mga ibang iglesia, ibang mga denominasyon, alam na nga na mali, itinutuwid pa at ipinaglalaban pa. Isa lamang ang nakita kong mangangaral, mga kababayan, na nakakita ang kanyang kamalian, tinanggap sa publiko. At yan lamang po ay ang kapatid na Eli, mga kababayan. Dito ipinapakita na meron po siyang kahambulan na walang ibang totoo kundi ang Panginoong Jesucristo. Alam nyo, ulitin ko, iba yung nagkamali, iba yung talagang minamali. Tulad na lamang po ang Iglesia Katolika. Hindi po tayo lalayo doon, mga kababayan. Pakinggan ninyo ang isa sa mga sinabi ng isang pare na talagang maling-mali, pero itinutuwid. Heto, mga kaibigan, panoorin natin. Ang panahon ng Kwaresma ay ipagdiriwang natin kasama si San Vicente Ferrer na ating patron. Ang panahon ng Kwaresma ay pagkakataon upang balikan natin ano talaga ang ating pinagsimulan at saan tayo patungo. Pangkaraniwan nating sinasabi, tayo ay galing sa alabok at babalik tayo sa alabok. Pero parang hindi naman talaga tama iyon. Yan. Sabi niya, karaniwan daw nating sinasabi, galing tayo sa alabok. Sinasabi din yan ng mga pare, mga kaibigan no? Na ang tao galing sa alabok. Pero para sa kanya, parang hindi naman tama iyon, sabi niya. Na alin? Na tayo ay galing sa alabok. Na ang Diyos ay nilikha tayo o nilalang tayo, pinorma tayo sa pamamagitan ng alabok o sa alabok tayo binuo. Si Adan na ating pinanggalingan. Pero itong paring ito, yung kanyang isinasabi, mali doon sa Biblia. Mali. Hindi lamang po siya nagkamali, kundi talagang minamali na nila. Tuloy natin. Sapagkat ang totoo po, hindi tayo galing sa alabok. Yun. Hindi tayo galing sa alabok. Tayo ay galing sa pag-ibig ng ating mga magulang. Tayo ay galing sa pag-ibig ng Diyos. At tayo ay magtatapos ng kwento natin dito sa lupa, kasama pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat siya nagsabi, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesucristo para sa ating lahat. Anong itinuturo sa atin ni San Vicente na maaari nating gawin Si San Vicente daw. pamantayan sa panahon ng Kwaresma? Yun po ay itinuturo sa atin ni San Vicente. Ano ang tawag nyo sa mga ngaral na yung binabasa sa Biblia, iniiba? Yan. Tama. Pero parang hindi naman talaga tama iyon. Hindi tayo galing sa alabok. Tingnan mo. Biblia, ginagago ka lalo na kung walang Biblia, di ka gaguhin. Right. Gusto. Tama. Tignan nyo mga kaibigan, mga kababayan. Hindi daw tayo galing sa alabok. Pero sa Biblia, mga kapatid, pero alam nyo mga kaibabayan, kahit ang mga pare naniniwala na tayo galing sa alabok. Siya lang ang hindi siguro. Pero ewan ko, kung talagang
minamali niya, hindi naman siya nagkamali. Talagang minamali nila. Sa Biblia, mga kapatid at mga kababayan, napakalinaw po sa Biblia na ang tao pinorma ng Diyos sa alabok ng lupa. Pinorma ng Diyos ang tao sa lupa. Ito, gusto kong basahin sa inyo dito po sa Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao. Saan? Sa alabok ng lupa. Pagkatapos, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. And then, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Tayo, mga kaibigan, pinorma ng Diyos sa pamamagitan ng alabok. No? Pero sabi ni Sac Villegas, parang hindi naman tama yon. Hindi tayo galing sa alabok. Galing daw tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pero binuo tayo sa alabok. Mga kababayan, sa alabok tayo galing. Kaya nga, sabi doon po sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, sa versikulo 7, at ang alabok, tayo, ay mauuwi sa lupa, gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Tayo, mga kaibigan, como galing si Adan na ating ama sa alabok, mauuwi tayo sa alabok o lupa na pinanggalingan natin nung una. And then, yung espiritu, yung kaluluwa, babalik sa Diyos. Para pagkabuhay na maguli, ibabalik din ng Diyos yun para tayo mabuhay na maguli sa mga patay. Kung maging karapat dapat tayo sa Diyos, mga kaibigan. So, dito yung sinasabi ko na magkaiba yung nagkamali, magkaiba doon sa talagang minamali. Ang pinakamasamang kasalanan, mga kaibigan, yung minamali ang tama. Ang tawag ng Diyos o ang sabi ng Diyos sa mga ganong tao, ito ang sabi ng Biblia, mga kaibigan. Sabi ni Apostol Pablo na may anyo ng kabanalan. Ang mga taong ganon, yung minamali ang totoo, may anyo lang. Walang kabanalan, may anyo lang. Na may anyo ng kabanalan, datapwat, tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ano sabi ni Apostol Pablo? Lumayo ka rin naman sa mga ito. Layuan mo. Kung nandyan ka sa aral na yan o nandyan ka sa iglesia na ganyan ang pangangaral, minamali ang katotohanan, ang payo ng Diyos sa mga tao na sumalib dyan, member dyan, layuan ninyo ang ganyang uri ng tao. Alin? Yung minamali, yung may anyong kabanalan, pero minamali ang tama. Delikado po yun, yung ganyang pananampalataya, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, sabi ko nga, sana, kung lahat na nakadebate ng ating kapatid na Eli, mapakatoliko, baptist, kung sino-sino pa, mga oneness, mga kaibigan, ay tumanggap sa katotohanan katulad ng ating ipinakita na kinadebate ng kapatid na Eli doon po sa Brazil, na nakita niya ang katotohanan sa kapatid na Eli, ay tinanggap niya ang totoo at ipinahayag niya
at naging kasangkapan ng Diyos para sa mabuti. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig dito sa ating programa. Naway nakapulot kayo ng mabuting aral o katotohanan dito sa ating programang Expose the Truth. Kaya inaanyayahan ko po mga kaibigan at mga kapatid, ang lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating programa na bilang suporta ninyo sa katotohanan, mag-subscribe po kayo dito sa ating programa nang magkaroon po kayo ng hagdan upang maalaman ang katotohanan. Hanggang sa muli mga kapatid, kita-kita tayo dito sa ating programang Expose the Truth. Sa araw na ito mga kaibigan ay magbibigay na naman po tayo ng reaction video mula po sa video o pangangaral ng ating kapatid na Eli. Pero bago po yan mga kapatid, bago po natin ipakita yung video ng ating kapatid na Eli ay gusto ko munang magpakita ng video ni Kibuloy tungkol po ito sa kanyang doktrina about sa Trinity. Kasi alam po naman natin mga kaibigan na si Kibuloy at saka si kapatid na Eli ay magkaiba po ang paniniwala tungkol po sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat si Kibuloy ay ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay iisa lamang. Ang kapatid na Eli naman po ay hindi. So dito mga kaibigan, tignan po natin ano po yung mas magandang paliwanag at ano po yung mas katotohanan dito. So narito po mga kaibigan ang video ni Kibuloy. Maliwanag sinasabi ni Jesus Christ, ako at ang aking Ama ay iisa. Amen. Iisa. Ginawan dalawa. Ginawan tatlo. Oh. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Amen. Nang sinabi niya. Narinig ba ninyo sinabi nila, yung itinanong ni Felipe sa kanya, na sinabi ni Felipe, ano yung guro, ipakita mo sa amin ang Ama. At ito'y sapat na sa amin. Kasi tumatawag siya ng Ama eh. Oh. Nalito rin si Felipe. Tulad din ng pagkalito nitong mga taong ito. Kasi hindi man nila alam ang essence of God. Essence of God, Spirit and Word. Ang pinagmulan ng Word, ang Espiritu. Pero hindi mo nakikita ang Word. Naririnig mo lang. Amen. Ngayon, hindi nila naunawaan at naintindihan yan. Kaya si Felipe, nalito rin. Kala niya, dalawa sila. Kala naman ng iba, nagbubulungan siguro. Tatlo siguro ito sila. Oh. So tinanong niya, pakita mo nga sa amin ang Ama. Visual ito ha. Visual, ipakita mo sa amin ang Ama. At ito'y sapat na sa amin. Anong sagot ni Jesus Christ? Eto, pakinggan ninyo. Hindi ninyo binabanggit itong sinabi niya mula't mula pa. Bagkus binago ninyo. Sige. Opo, Pastor, sa John 14 verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Biro mo yan. Visual yan ha. Ipakita mo. Mata sa mata. Sige. 9, Pastor, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi nila mabanggit-banggit yan. Kasi yan ang sinabi ni Jesus Christ na kanilang tinakpan sa Holy Three Doctrine. Yan, tinakpan yan. Kaya hindi nila mabanggit yan kasi magiging salungat na eh. Magiging salungat na. Kasi iba yung Ama eh. At iba rin yung anak. Hindi nila alam, pag nagsalita si Jesus Christ na ganyan, nagsasalita siya bilang Word of God. Amen. Bilang Word of God, He's God. Amen. John 1:1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word was God, was made flesh. John 1:14. Oh. Kuminsan nagsasalita siya bilang anak ng tao. At kuminsan nagsasalita naman siya bilang Word of God. Diyos siya. Amen. O dyan, Diyos siya dyan. Ang nakakita sa akin, sa Word, nakakita na sa Espiritu na nagpadala sa Word. Amen. Kasi ang Word at ang Word at ang Espiritong pinagmulan ng Word, hindi dalawa, iisa. Amen. Bakit nalito ang mga tao? Dahil kay Athanasius. Ginawa niyang tatlo. Kaya ang hinahanap nila, iba yung nasa, yung Ama, iba yun. Ang iba anak ko, ginawang physical ang Godhead. Amen. Oh, pero hindi nila maunawan pag yan binasa. Kaya hindi nila mabasa eh. Hindi nila mabasa yan. Kahit yung naniwalang Holy Two, hindi niya mabasa yan.
Ako at ang aking ama, dalawa? Hindi na mabasa yan. Oh, meron naman nagsabi, kung siya pa ang tunay na Diyos, bakit nagpakilala pa siya ng isang tunay na Diyos? Kung ako tatanungin mo sa ganun, sasabihin ko, sino ang tinutukoy mo dito na tunay na Diyos? Yung Espiritu? Si Jesus Christ bilang salita, nagsasalita siya dito? Sino tinutukoy mo? Ito ba yung si Jesus Christ na binabanggit niya yung tunay na Diyos na sinabi niyang kanyang ama? Yun ba ang tinutukoy mong tunay na Diyos? Yung kanyang sinasabing ama? Tanungin mo ako, sino ang tunay na Diyos? Yung ama. Ngayon, sabi mo, Diyos siya. Bakit nagpapakilala pa siya ng isang tunay na Diyos? Ang tatanungin ko sa iyo, sino tinutukoy mo ditong Diyos na tunay? Yung ama na tinatawag niya? Siyempre yun. Amen. O anong sasabihin ni Jesus Christ sa iyo? Siyang sasagot sa iyo. Ako at ang aking ama ay iisa. Amen. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa ama. Amen. Paano mo i-reconcile ngayon yan? Hindi mo na ma-reconcile. Kahit sino sa kanila, hindi nakapag-reconcile. Kaya ngayon, nag-aaway sila. Pero pag yan, pinaniwalaan mo yung sinabi ni Jesus Christ, maliwanag. Bilang Word, Diyos siya. At ang Word, nagkatawang tao. Kaya hindi na Word of God ang tawag nung nagkatawang tao. Son of God. Pero yung kanyang pagiging Word of God, hindi naalis yun. May mission lang siya para tubusin tayo. At ating tanggapin ang mga sinabi ni Jesus Christ at ng kanyang mga apostoles. Sapagkat yan ang tunay na daan ng katotohanan. Anong sinabi niya kay Felipe? Kaya tagal na kitang kasama, Felipe, hindi mo pa pala ako kilala. Bakit ang tinatanong ni Felipe, pakita mo sa amin ng ama, bakit ang sinabi niya, hindi mo pa pala ako kilala? Felipe, ang nakakita sa akin, nakakita na sa ama. Amen. Kasi ang ama at ang anak, iisa. Ang Spirit and Word, iisa. Naku, mahirap bang unawain yun? Bakit naghirap silang unawain yan? At pagkatapos binabaluktot pa tayo, na tayo ang mali, na tayo ang wala sa katotohanan, na tayo daw ay sinungaling, na tayo daw ay kulto, na tayo daw ay hindi dapat paniwala, na hallucination daw ako. Tingnan mo kung ano ang inyong mga katwiran. Katwiran yan ng mga lipin. Hindi kayo nakakaunawa ng mga bagay na espiritual. Kawawa naman kayo. Diba? Di ba kayong kawawa? So, ayan po mga kaibigan, hindi daw natin nauunawaan, kawawa daw ang mga naniniwala na ang ama at ang anak ay magkaiba, kawawa daw mga kaibigan. At wala daw makapag-reconcile doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na ako at ang ama ay iisa, at doon sa sinabi ni Felipe na ipakilala mo sa amin ang ama at sapat na sa amin. At sabi naman ni Kristo ay, sakay tagal mo na akong nakita, Felipe, hindi mo pa pala ako nakikilala. So yun daw ay hindi daw natin ma-reconcile. Pero tignan niya natin mga kaibigan kung ano po yung paliwanag ng ating kapatid na Eli tungkol po rito sa bagay na ito mga kaibigan. Kasi yung sabi ni Kibuloy parang pinapalabas niya na siya lang ang nakakaunawa, no mga kaibigan. Pero itong video na aking ipapakita ay debate ni kapatid na Eli doon po sa isang ministro ng Oneness na si Mark Alagos, no? Isang Oneness din, kagaya din ni Kibuloy na sa paniniwala na ang Ama, Anak, Espiritu ay iisa. So pakinggan natin kung paano po iginiba ng ating kapatid na Eli yung tungkol po sa paniniwala ng mga Oneness na yan. Ito po mga kapatid. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ngayon ay titindig sa tema na sila ang gumawa. At ang temang titindigan ko ito, sila gumawa nito eh. Wala akong kinalaman dito, nakapirma na sila nung pumanik ako. Patutunayan ko na hindi lamang isa ang tunay na Diyos at makapangyarihan sa lahat ayon sa Biblia. Patutunayan naman nila na may isang Diyos na tunay at makapangyarihan sa lahat, ang Ama. Anak, ang pangalan ay Jesucristo ayon sa Biblia. Yan.
Yung ama, anak din, tapos yun ang pangalan ni Jesucristo. Yun ang titindigan niya. Kaya, maintindihan nyo na ang ibig sabihin nito sa kanila, yung ama, siya rin yung anak. Ang pangalan ni Jesucristo, yung pangalan ng ama eh. Ayun. Ang titindigan ko, yung kontra ron, na hindi lamang iisa ang tunay na Diyos. Yung salitang patutunayan ko na hindi lamang iisa ang Diyos. Umpisahan man ho natin sa Bibliang Ebreo. Ang tinutukoy sa Bibliang Ebreo na lalalang ng langit at lupay, si Elohim. Ang Elohim po ay isang plural na salita, uniplural noun, na ang kahulugan ay isa pero marami. Parang pamilya. Yung pamilya, isa lang yon. That is a singular noun. But it consists of many members. Ganyan po ang kahulugan ng pamilya. Parang isang barangay. Bagaman isa lang ang barangay, para ma-realize yung talagang tunay na kahulugan ng barangay, kailangan maraming household. Mayroong mga miyembro ng barangay. Yung salitang Elohim is the plural of the word Eloah in Hebrew. Kaya nung sabihin ng Diyos ang bagay na ito, mapapansin nyo may kasama siya. Ang sabi ganito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Let us make man after our own image and likeness. Let us make man. May kausap ang Diyos. Ang kausap niya, creator din. Co-creator. Kasamang lalalang. Otherwise, hindi niya sasabihin, let us make. Lalangin natin. Meron din kapangyarihang lumalang yung kausap niya. Ngayon, sa Biblia, meron talaga siyang kausap sa umpise. Ang katunayang meron siyang kausap, ang sabi ho ni Haring sa Kawikaan, ganito ating mababasa, sino, sabi ni Agur, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Mag-ama ito. May pangalan yung ama, may pangalan yung anak. Iba ang pangalan ng ama dun sa anak. Kasi, kung halimbawa, isa lang ang pangalan, sana sabihin niya, ano ang pangalan niya? Tapos na. Hindi. Ano ang kanyang pangalan? Kung marunong ka lang grammar, kahit kapiraso lang. At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Pero na lang kung di mo alam. Yan ang sabi sa Biblia. Kaya, hindi iisa ito eh. Hindi, mag-ama ito eh. Mag-ama. The Father and the Son. Magkausap nga eh. Let us. Yung isang matino isip, di naman gagamitin, lalangin natin kung walang kausap. Kasi pagka may kinakausap kang, wala namang kinakausap, ikaw lang mag-isa, pagdududahan ka ng psychiatrist nun. Dahil kinakausap mo sarili mo eh. Wala sa wala sa sentido común yun. Ang tunay na nasa sentido común, when you speak to someone else, meron ka talagang kausap, lalo na pag sinabi mong natin. Sana kung siya mag-isa lang, lalalangin ko. Ayun. Natin, sabi niya. Ngayon, maraming naliligaw dahil nung mabasa yung sabi ng ating Panginoong Hesus sa Gis 31 ni Juan, o sa Gis 30, dito sila naligaw eh. Pakinggan nyo itong kinaligaw ng marami. Ako. So ito mga kaibigan, yung sinasabi ni Kibuloy na hindi daw ma-reconcile at hindi daw mabanggit-banggit ng ating kapatid na Eli. Pero ang katunayan, ito ay ipinaliwanag ng kapatid na Eli. At heto nga mga kaibigan. At ang ama ay iisa. Tandaan nyo, sabi niya, ako at ang ama ay iisa.
Hindi niya sinabing, ako rin ang Ama. Iba yon. Iba yon. Ako at ang Ama ay iisa. Paliwanag mo nga, Panginoong Jesus. Ano ba kahulugan nung ikaw at ang Ama ay iisa? Ibig bang sabihin nun, ikaw pa rin ang Ama, ikaw pa rin ang Anak, you are the same person? Ganon ba kahulugan ng Panginoong Jesus? Sabi niya dito sa kabila, sapagkat hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na siyang sa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano nararapat kong sabihin, kung ano nararapat kong salitain. Hindi ako nagsasalitang mula sa aking sarili. Tanungin ko kayo, kung siya rin ang Ama, sasabihin niya pa ba yun na hindi siya nagsasalitang mula sa kanyang sarili? Eh, siya rin pala yung Ama eh. Ha? Gagamitan mo lang naman na sentido común eh. Hindi ako nagsasalita ng mula sa aking sarili. Eh, siya rin pala yung Ama eh. Hindi, siya pa rin yun. Kahit anong balibalik ta rin ang gawin niyang pagsasalita, siya pa rin yun. Pero hindi nga ganun ang ibig sabihin nung ako at ang Ama ay iisa eh. Hindi ibig sabihin nung ako at ang Ama ay iisa, siya pa rin ang Ama, siya pa rin ang Anak. Hindi po. Bakit? Eh sabi niya, hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili. Kundi ang Ama. Doon pala sila iisa. Bawat sabihin niya, instructions ng Ama, doon sila iisa, hindi siya rin. Wala siyang sarili niya. Oh. Hindi niya sarili ang kanya sinasabi. O ngayon, ang tanong, anong katunayan ang kahulugan ng sinasabi ni Kristo? Na ako at ang Ama iisa eh. Yung sinasabi niya, yun din ang galing sa Ama. Hindi niya pansarili yun. Pakinggan nyo, yun ang kahulugan. Sinabi siya, dahil dito'y nagsidampot na muli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Ba't siya babatuhin? Maraming mabubuting gawa ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga batong, sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin, sabi ni Jesus. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ibinabato ka namin, kundi sa pamumusong. Ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Kaya ka namin binabato, nung sabihin mong ako at ang Ama ay iisa, nagpapakunwari kang Diyos. Eh, tao ka naman, ang sabi sa kanya ng mga Hudyo. Kaya ka namin binabato. O ay ano sabi ni Kristo? Pakinggan nyo sa isang talata kung ano ang sagot niya naman doon sa mga Hudyo rin na yun, ha? Bakit ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin? Dadapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kanino galing yung sinasaysay niyang katotohanan? Narinig niya sa Diyos. Nakakaintindi ho ba kayo ng rule of grammar, ano? Ano ba, narinig ko? Kanino ko narinig? Sa sarili ko? Wala pa akong alam na nagsalita, ay, narinig ko sa sarili ko, ganun eh. Pag narinig, iba yung perso na kinaringgan dun sa nakarinig. So ito yung hindi alam ni Kibuloy, mga kaibigan. Si Kristo, narinig niya sa Diyos. Kaya, pag nagsalita siya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang sinasabi ko, narinig ko sa Diyos. Di magkaiba. Ilan? Ha? Sasabihin nila, basahin mong dalawa. Ayan. Ganun ang gusto niya eh. Doon sa sistema eh. Patunayan ko raw, dalawa ang Diyos. O, di pagbigyan natin sila, dalawa nga. Lagyan natin ng pangalan, lagyan natin. Dalawa. Oh, dalawa ba? Dalawa. O, tingnan natin. Eh, ba't teka, sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. At tanungin natin, Panginoong Jesus, pag sinabi mo bang ako at ang Ama ay iisa, ikaw na rin yung Ama, ikaw pa rin yung Anak. Pakinggan nyo kung anong kahulugan nun. At wala na ako sa sanlibutan. At ang mga ito ay nasa sanlibutan. Ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, gaya naman natin. Paano sila iisa? Paano sila iisa? Siya rin yung Ama, siya pa rin yung Anak. Mali, maling luhi kayon. Maling etimologya. Ang kahulugan pala, sabi ni Kristo, ako Ama, pupunta na ako sa diyan, alis na ako rito sa lupa.
Pero ito mga binigay mo sa akin, maiiwan dito sa lupa. Ingatan mo sila. Di marami yung kasama si kapatid na Willie, kasama ako ron. O, kasama kayo ron, ano? O, ayun. Sabi, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga, marami no, ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa gaya natin. Sa mga trib, pag sinasabi ng Biblia na isa, hindi ang ibig sabihin, siya pa rin ang ama, siya pa rin ang anak. Pagka ganun ginanon mo, lalabas, ako si Brad Willie ako. Ah, hindi, mas magandang lalaki siya sa akin. Di ba? Iba siya. Iba ang person niya. His being is different from me, but we can be one. As the Father in Christ is one, I and Brother Willie can be one. Amen? Very good. Ngayon, hindi ako katakataka na hindi maintindihan ng kaibigan natin ito sinasabi ko. Tiyak na hindi niya maintindihan, at maintindihan niya man, hindi niya tatanggapin, matatalo siya. Pag tinanggap niya, hindi ako natataka. Alam niyo kaya mayroong hindi nakakaintindi ng Biblia dahil dito. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito, si Satanas yun, yung Diyos ng mundo, the God of this world, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Oh. Si Kibuloy yun, mga kaibigan, yung bumulag sa mga tao kasi siya daw ang may-ari ng sanglibutan. Kaya pala hindi maiintindihan ng kausap natin, binulag ng Diyos ng sanlibutan ang pag-iisip nung hindi sumasampalataya. Nung mga mali ang pananampalataya, para wag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang Diyos, hindi, na siyang larawan ng Diyos. Magkalarawan pala si Kristo sa yung Ama. Kaya tama sabi ng Ama, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ayun, ganun pala yun. Oh. Hindi maintindihan niya dahil di siya sumasampalataya. Ang katunayan, mali ang pananampalataya niya. Pinakuha ko yung rehistro niya eh. Dito sa rehistro, para ka pala maging... Yan mismo. Church, God in Christ Pentecostal Church Incorporated, eto po ang rehistro nila. Narehistro sila noong 1991, December 17. Alam nyo, para maging miyembro ka sa kanila, qualifications for membership. Number 1, the board shall determine the qualification of an applicant for membership. Number 2, a member shall have the following rights: to exercise the right to vote or all matter relating to the affairs of the association, to be eligible to any elective or appointive office of the association, to participate in all deliberation, etc. Tapos, requirements sa membership, ha? Isang requirement, to pay membership dues and other assessments of the association. Ang mga miyembro pala nito, pinagbabayad nito ng mga membership fee, saka mga, Hoy, hindi chismis yan, ha? Nasa yan, Kaya hindi niya maintindihan talaga yung kalagayan ng Diyos. Nagpapabayad pala to sa mga miyembro. Bawal ng Biblia yun, eh. Ang sabi ni San Pablo kasi, pakinggan niyo sabi ni San Pablo. Pakinggan niyo, ha? Ako bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili dahil ipinangaral ko sa inyo ng walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Ito, nagpapabayad dito. Kaya hindi niya talaga maintindihan. Hindi naman tayo nagtataka nun. Naaawa pa nga tayo sa kanila dahil, biro mo, napakaganda naman nung pagkakapahayag ni Jesus. Ako at ang Ama ay iisa. Hindi naman ibig sabihin siya na rin ang Ama, siya pa rin ang anak. Hindi. Ang katunayan, miski si David, dalawa-dalawa eh. O, pakinggan mo. Sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Di ito, dalawang Panginoon ni David, isang nagsasabi at isang pinapaupo. Dalawa talaga, di ba? Gusto mo, gawin pa natin tatlo eh.
Magkaiba sila eh. Magkaiba. Iba yung nagsabi sa pinagsabihan. Alam nyo, meron sila kasing paniniwalang lisya sa Biblia. Sarili nilang pakahulugan yon. Sabi raw ni Felipe, Ama, Panginoon, pakita mo sa amin ng Ama. Gusto na to sa amin. Ba, Felipe, tagal mo na ako kasama, hindi pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ba't mo sinasabing ipakita ko sa iyo, Ama? Kaya ikaw, ayan, siya rin yung Ama. Wala nun. Ang sabi ni Kristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Parang ako, pag nakita mo ako, parang mo lang nakita tatay ko dahil magkamukha kami. Kaya ako, tiyak na tiyak ko, hindi nasingitan ng tatay ko eh. Dahil magkamukha kami. Ay, hindi naman ang ibig sabihin eh. Pag nakita mo ko, para mo lang nakita tatay ko, ibig sabihin ako rin ang tatay ko. Nonsense yun. Magkamukha lang. Bakit? Sabi ni Jesus, o sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Magkamukha talaga. Magkamukha. Pero magkaiba ng kalagayan. Ilang minuto? 3 minutes. Magkaiba sila ng kalagayan. Ang katunayan, magkaiba sila. Pakinggan nyo, ha? Huwag nyo kakalimutan itong talata to. Magkaiba sila, sabi ni Kristo. Sa 14:28 ng Juan, ganito ating mababasa. Narinig nyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako. At paririto ako sa inyo. Kung ako inyong iniibig, kayo mga gagala. Dahil sa ako'y pasasama. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh. Siya ba yung Ama? Hindi. Ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sabi sa Biblia, si Jesus tatawaging Ama eh. Kamangha-mangha, makapangyarihan. Tatawaging Ama. Nung bata pa siya, Ama na ba siya? Wala namang batang Ama eh. Siyempre, yung salitang tatawagin Ama, paglaki niya, tatawagin siyang Ama. Pero hindi siya talaga yung amang katutubo. Dahil may katutubong Ama. Si Kristo, nung ipanganak sa lupa, may hula, siya ay tatawaging Ama. Bakit tatawaging Ama? Kasi magkakaanak siya. Ang anak niya, mga apostol. Tawag niya sa mga apostol, pakinggan nyo. Sinabi nga niya sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang sumainyo. Tapos, mga anak, meron ba kayong anumang makakain? Ano tawag niya? Mga anak. Teka, si Pablo, tinawag niya si Timoteo, anak niya. Unang Timoteo, ulo-ulo hanggang 2. Ayan, anak niya si Timoteo. Ama rin si Pablo. Pag nabasa mong ama, siya na yung ama sa langit. Hindi ganoon ang kahulugan. May ama ng langit at lupa, meron tatawaging ama. Si Kristo yon. Iba yon. Iba yung ama, iba yung anak. Kaya si Kristo, anak ng Ama. Hindi siya rin ang Ama. Si Kristo, anak ng Ama. 30 seconds. Hindi siya rin ang Ama. Siya ay anak ng Ama, hindi siya rin ang Ama. Wala sa Biblia ron. Pag may nabasa sa Biblia, ako rin ang Ama, talo na ako. Wala yun sa Biblia. Maraming salamat po. So ayan po mga kaibigan, napakaganda po yung pagkapaliwanag ng ating kapatid na Eli tungkol po sa Ama, Anak, no? At ang Espiritu Santo. So malayo po yung paliwanag ni Kibuloy na yung Ama at ang Anak, Espiritu Santo ay iisa. Sapagkat napakaganda po yung, hindi kasi nauunawaan ni Kibuloy yung mga bagay na nasa Biblia. Yun na nga lang Elohim mga kaibigan, ay tumutuko yun ng plural, no? At yung sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa, ibig sabihin hindi talaga iisa yon kasi yung salitang at ay may pagitan yon, dalawa yon. Ako at ang Ama. Saan sila iisa? Basahin mo lang doon sa taas nung sinabi ng talata mga kaibigan ay makikita mo kung saan sila iisa. Dito po sa John chapter 10 verse 26, ganito ang sinasabi, datapot hindi kayo nagsisisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay
at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Sabi ni Kristo yan, 29, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng aking Ama. 30, ako at ang Ama ay iisa. So dalawa silang nakahawak o nag-aalaga sa mga tupa. Yung ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo na tupa, siya ang nakahawak, ganun din ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Magkaisa po sila. Yung salitang at, magkaisa po sila. So maliwanag po yan mga kaibigan at mga kababayan. Sadyang si Kibuloy lang ang hindi nakakaunawa at ang kanyang mga alipores. Kasi panayang amen at palakpak nila sa paliwanag ni Kibuloy. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Hanggang dito na lamang po tayo at salamat sa iyong panunood. Hanggang sa muli po mga kaibigan, dito lamang po sa programang Expose the Truth. Pakinggan natin mga kaibigan. Kapatid, ba't mo kailangang ulit-ulitin? Sa Katoliko talagang ulit-ulit. Labag sa nasa Biblia. At pati lahat ng tinatawagan, toring, garing, bahay na ginto. Heto mga kaibigan, meron po akong gustong ibahagi sa inyo na video ng ating kapatid na Eli na kung saan po ay ituturo niya o ipapaliwanag niya sa atin kung paano po yung tamang pagdarasal o panalangin sa Ama na nasa langit mga kaibigan. Ito po ay hindi katulad sa estilo ng mga Iglesia Katolika na kung sila po ay manalangin ay paulit-ulit. So, atin pong tunghayan ang video mga kaibigan, napakaganda po ito. Kaya narito na po mga kaibigan. Sa Mateo 6:6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa silid mo, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama sa lihim, at ang Amang nakakakita sa lihim, gagantihin ka. Ano ba ibig sabihin nung pumasok ka sa iyong silid at mailapat mo ang iyong pinto? Hindi naman sinabi pinto ng bahay, at hindi naman sinabing silid ng bahay. Iyong silid. Bakit po? Merong bahay, wala namang silid Pagka mahirap ang tao, yung bahay isang kudrado lang na pinagtagpi-tagpi na ng mga karton at mga kung ano-anong mga materialis Wala mang kwarto paano kang papasok sa silid? Ang silid pong tinutukoy, silid ng tao. Pumasok ka sa iyong silid at ilalapat mo ang iyong pinto. Silid mo sa tao po. Sa ating pagkatao, meron tayong silid. Ang silid po natin, yung pinakasikretong bahagi ng ating pagkatao, yung puso. Yun po ang silid natin. Yun ang kalooban natin. Ibig sabihin, pumasok ka sa iyong silid, magbulay-bulay ka, basahin mo yung sarili mo. Magdili-dili ka bago ka mag-umpisang umusal ng panalangin. Pero dapat ilapat mo ang iyong pinto. May mga pinto po sa ating pagkatao. Bumasa tayo ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 12, versikulo 3. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Meron pong darating na kaarawan sa ating buhay. Ang ating tagapag-ingat ng bahay manginginig. Ang atin po kasing katawan parang isang bahay. Parang isang tahanan. Yung katawan ng tao, bahayan Basahin natin ang 2 Korintos 5 para patunayan natin ang tinutukoy na bahay, yung ating katawan.
Basahin natin ang 2 Korinto, Kapitulo 5, at versikulo 6, kapatid na Luz. Kaya nga, kami laging malakas ang loob, at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Ayan, samantalang tayo'y nasa tahanan sa katawan, wala pa tayo sa harap ng Panginoon. Yung katawan po, tahanan yan, bahayan, yung ating katawan. Darating ang araw, ang sabi dun sa Ecclesiastes 12:3, ang tagapag-ingat ng bahay, manginginig. Kaya po ang tao, pag matanda na, nanginginig na yung mga paa at kamay. Tapos ano mangyayari? Tuloy natin. At ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod. Ayun, yung mga malakas na lalaki mapapayukod. Dati-dati straight body ka. Pagka dumating na yung matanda ka na, nanginginig na yung paa at kamay mo. Yung tagapag-ingat ng bahay, nanginginig. Ang mga malakas na lalaki napapayukod. Unti-unti nang nakokorbo. Ano pa ang susunod? At ang mga manggigiling ay mangaglilikat sapagkat sila'y kaunti. Ayan, yung mga manggigiling, yun pong mga ngipin nating tagagiling, unti-unting nauubos, kumukounti. Tapos, at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. ayan, yung mga mata lalabo na, yung dumudungaw sa dungawan, mga sisilaw, lalabo na mata ng tao. Tapos, at ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan, pagka ang tunog ng giling ay humina. ayon, ang mga pintuan, sasarhan sa lansangan, pagka ang tunog ng giling ay humina. Kaya ang pintuan pong nasasarhan unti-unti, yung ating tainga, nasasarhan niya, nabibingi. Pahina na ng pahina yung tunog ng giling. Nababawasan na po yung ating, meron na tayong hearing impairment, ang tawag doon. Bawas na yung kapasidad nating makarinig dahil nasasarhan na ang pintuan. Kaya sa ating katawan o sa ating pagkatao, meron po yung bintana yung ating mata, yung dumudungaw sa dungawan, nasisilaw. Meron tayong silid, yung ating puso. Kompleto po yung ating pagkatao. Meron din namang mga pintuan, yung pinagdadaanan, nasasarhan. Pag matanda na, humihina na ang pakinig. Minsan humihinga na rin yung pang-amoy. Pati yung ating panlasa, humihina na rin pag matanda na. Mga pintuan ng ating pagkatao. Sa pananalangin po, kailangan isara mo ang pintuan. Yung mata, pintuan yan, pinapasukan niya ng tukso. Yung tainga, pinapasukan niya ng masamang pinakikinggan. Meron nga sa Katoliko, nananalangin, bukas lahat ang pintuan Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, nakaharap sa altar yun, dala-dala yung kanyang rosaryo. Naamoy na yung kanin ay nasusunog. Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos, Hoy, Petra! Sususunog yung kanin! Ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpa. Biro mo kasi bukas yung pintuan Pag nananalangin tayo, sasarhan natin ang ating pintuan. Lahat ng papasukan ng anumang mga bagay na makakaistorbo sa konsentrasyon sa pananalangin, dapat isara. Tainga, mata, kahit ano pa na pwedeng panggalingan ng makakapasok na pang-iistorbo ng demonyo, isara natin. Kaya ang sabi ni Kristo, kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Basahin mo ang iyong kalooban. Meron ka bang kaaway? Meron ka bang pait sa puso? Magagalit ang Diyos sa iyo pag hindi ka nagpatawad. Meron ka bang selos? Alisin mo yan bago ka umusal ng panalangin sa Diyos. Yung pait, yung selos, yung galit, yung tanim na puot. Pumasok ka sa iyong silid. Tapos kung mailapat mo na ang iyong pinto, mailapat mo na yung iyong pinto, yung mga pinto ng pagdadaanan ng mga pang-iistorbo ng kaaway, manalangin ka kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong amang nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yan po ang paraan ng gagawin natin sa pananalangin. Luluhod tayo, isasara natin ang ating pinto, at papasok tayo sa ating silid, at mananalangin tayo sa Ama. Saan manggagaling ang panalangin, mga kapatid?
Saan manggagaling? Pakinggan nyo sa ikalawang Timoteo 2:22. Ganito po ang ating mababasa, kapatid na Daniel. Datapwat, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Saan po manggagaling ang pananalangin, mga kapatid? Mula sa pusong malinis. Ayan po mga kaibigan, ang ganda po yung paliwanag ng ating kapatid na Eli tungkol po sa tamang panalangin, no? Kung ano po yung silid na dapat nating isara, ano po yung silid na pasukan natin. Ang ganda, no, mga kaibigan, ang paliwanag ng ating kapatid na Eli para kung paano po tayo magdasal sa Ama, yung tamang pagdarasal, mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo ay tinuruan po tayo kung paano ang tamang panalangin. Ang panalangin, ang pagdarasal po pala sa Diyos, mga kaibigan, ayon sa ating napanood na video, ay yung panalangin natin dapat magmumula sa puso natin, sa pusong malinis. Hindi po ito manggagaling o hindi po ito binabasa mula sa pampleta, no? Na hindi po tulad sa mga ginagawa ng mga Katoliko na kapag sila po ay manalangin, binabasa nila doon sa pampleta, kabornok. Binabasa nila doon sa pampleta. Pero si Kristo, tinuruan tayo paano ang tamang manalangin sa Ama na nasa langit. Na sinabi niya, pag manalangin kayo, huwag sa panalangin paulit-ulit na walang kabuluhan. Si Kristo po nagsabi noon, mga kaibigan, doon po sa Mateo Kapitulo 6. Binasa naman ng ating kapatid na Eli. Ano po ba kasi yung panalangin na walang kabuluhang paulit-ulit na ginagawa ng mga Fariseo nung araw, mga kaibigan, na ito po ay tinutuligsa ng ating Panginoong Hesukristo? Alam nyo, may panalangin po ng mga Katoliko, mga kababayan, na pati yung Tore ni David, ipanalangin mo kami. Pakinggan nga natin yung parte na yon, mga kaibigan, yung dasal nila na Tore ni David, ipanalangin mo kami, Tore na garing bahay ng ginto. Pakinggan natin, mga kaibigan. Sa Kanya. Bago ka palang humingi, bago ka palang magsalita, alam na ng Ama yung kailangan mo kapatid. Ba't mo kailangang ulit-ulitin? Sa Katoliko talagang ulit-ulit. Labag sa nasa Biblia. At pati lahat ng tinatawagan, toring garing bahay na ginto, tore ni David, pinto ng langit, kabanantipan, kung ano-anong mga litanya. Siguro kung tunay kang Katoliko, alam mo naman lahat yan Hindi ko na kailangan paliwanag. Nasa dasalang Katoliko yan Bahay na ginto, panalangin mo kami, kabanantipan, panalangin mo kami, pinto ng langit. Paano mo kailangan ulit-ulitin lahat ng bagay, tawagan mo, pati ba naman pinto, pinapanalangin mo? Ngayon, sa Biblia, huwag kayong manalangin na walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi nyo pa nga sinasabi, alam na ng Ama Kahit nga bumabag... Yan, mga kaibigan. Ano naman ang magagawa yung Tore ni David? Na kapag, ewan ko, anong klaseng pag-iisip o utak na manalangin ka sa Tore ni David? Samantalang yung Tore ni David, hindi naman makapagsalita yon, no? Miski nga si David mismo, mga kaibigan, kung humingi ka ng dasal sa kanya, wala siyang magagawa sa iyo. Yung Tore pa kaya ni David, mga kababayan? Dito po sa Ezekiel chapter 14, sa verse 20. Pakinggan ninyo, mga kapatid. Bagaman sinwe, si David at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mangagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas
ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. So sa pamamagitan po ng katwiran ng tao, yung kagandahan, yung kabutihan na ginagawa po natin sa pamamagitan ng pananampalataya, ay doon tayo maliligtas. Hindi ka maliligtas ni David, ni Noe, ni Job. Hindi ka maliligtas noon. E di lalo na yung panalangin ng mga Katoliko na kahit yung tore ni David, kaban ng tipan, ipanalangin mo kami. Kung ano-ano yung dasal ng mga Kaburnok, may kabuluhan ba ito? Si Kaburnok kasi mga kaibigan, favorite niya akong tuligsain. Pero yan, walang nanonood doon po sa tuligsan niya sa akin, mga kababayan at mga kapatid. Ito, walang kabuluhan itong mga panalangin na kahit yung tore ni David, walang magagawa noon. Kahit si Maria, walang magagawa. Si David nga na mismo, si David, si Noe, si Job, sila yung tinatawag na mga banal, sa banal na kasulatan, mga kaibigan, wala silang magagawa. Hindi sila makapagliligtas ng kaluluwa ng mga anak na lalaki o ang mga babae man, mga kaibigan. Kundi ang kanilang kaluluwa lang, ang kanilang ililigtas sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Yan po ang nasa Biblia, mga kaibigan. Kaya, yung sinasabi ng mga Iglesia Katoliko, mga kababayan, na sila yung itinatag ng Panginoong Jesucristo na Iglesia, nako, sana naman, mga kaibigan, mag-isip kayo. Kung yan ang itinatag ng Panginoong Jesucristo, bakit mali-mali at wala sa Biblia ang kanilang pinapangaral? Mga kaibigan at mga kababayan. Sana, gumising po yung mga nagsasabi. May nagko-comment kasi dito sa atin na kung wala daw si Maria, hindi daw tayo naligtas. Kung walang krus, hindi daw tayo naligtas. Katarantaduhang unawa yan. No? Bibigyan ko yan ng panahon, mga kaibigan, yung nag-comment na yan, na wala daw kaligtasan kung walang krus. Hindi daw naligtas ang tao kung walang krus. Bibigyan natin yan sa ibang pagkakataon, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway nagkaroon po tayo ng kaunting kalaman sa pamamagitan po ng video ng ating kapatid na Eli na atin pong na-share dito po sa programang Expose the Truth. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, kita-kita po tayo dito sa ating programa.